Alright, so actually dapat hindi ko na i-vlog to. Well, initially dapat i-vlog ko siya to share my current situation and for content purposes. But my situation is a bit depressing and hindi ko alam kung kaya ko siyang i-record. Also, sara na kasi yung GoPro, or rather yung battery ng GoPro. Nagko-corrupt yung video sometimes, and actually ang tagal ko na gusto bumalik sa pag-vlog, but yun nga, sira nga yung GoPro, and yun nga, yung situation ko kasi ngayon is, I don't know, nahirapan ako sa everyday life ko. So ganun din sa pag-i-edit ng video, syempre. So anyway, my situation started last February. Nagpagawa ko ng salamin. So ito yun. The reason bakit hindi ko siya sinusuot is because mas comfortable kasi yung mata ko pag walang salamin. Actually, ang purpose na lang niya sa akin is para mas clear yung kita ko sa colors, as well as yung pagiging transition niya. Yeah. So, nagpagawa ko ng salamin last February. Okay naman, lumino naman yung mata ko. For a short period of time, gumana siya, nakatulong siya sa akin. But then 2 or 3 weeks ang nakalipas, medyo nagiging malabo na ulit yung paningin ko. So I thought na hindi lang sobrang accurate nung pagkakapagawa ko ng salamin, and it was a bit stupid kasi pumayag ako na hindi ganun ka-accurate yung paggawa sa akin. But then hinayaan ko lang kasi akala ko madumi lang yung salamin ko, or yun nga, sobrang outdated lang uli, nagiging outdated lang uli rather. Hinayaan ko siya. So lumipas siya isang SEM, tsaka yung summer class ko, yun. Natapos sila. So naka-survive naman ako. Bago magsimula yung klase, gusto ko na magpagawa ng salamin. So nag-iipon na ako pagtapos ng summer class. Actually, summer class pala nag-iipon na ako pang paggawa ng bagong salamin kasi nga sobrang outdated nga ng salamin ko. Ngayon, first week of August or second week of August, I can't really remember, nagpagawa ako, nagpa-check up ako. So unfortunately, hindi makorek ng corrective glasses yung salamin ko. So nag-worry na yung doktor ko, yung gumagawa ng salamin. Na-refer niya ako sa clinic. Sabi, magpa-test daw ako, baka daw may problem sa mata ko. Kasi nga, pag sobrang taas ng grado binibigay sa akin, hindi ko naman kinakaya, nahihilo ako. Or masyadong mataas para sa akin. Ngayon, sinabi ko kay Papa, at actually natatakot ako sabihin kay Papa back then. Kasi nga, baka lalong sabihin, di ba? Ngayon, anong nangyari, nagpa-check up ako sa Gandaba, sabi ni Papa, last, siguro first week of September or last week of August, hindi ko na maalala. So pumunta akong Gandaba, nagpa-check up ako. Ang initial findings sa akin, masyado daw mababa yung talukap ng mata ko, tsaka masyadong maliit yung cornea ng mata ko, yung black ng eye ko, hindi ko lang yung tamang tawag. So masyado daw maliit, ang average daw kasi 10 to 12 mm, but yung akin way below lang, nasa 8 mm lang kasi, around 8 mm. So, wala naman nakita, wala namang problem initially. Unfortunately, nagpa-second opinion kasi kami, kasi yun din yung nirefer nung first doctor. So, nagpa-second opinion kami sa Baliwag Eye Clinic naman. So, last Friday, September 15, pumunta ako doon. Ano bang araw ngayon? September 18, yeah, so 17, 16, 15, tama, 15, September 15, Friday, pumunta ako ng Gandaba, tapos from there, nag-tricycle kami papuntang Baliwag. So, yeah, ang findings naman nung mas expertise kasi ngayong sa field na to, sa cosmetic surgery. Kasi ang
ang initial procedure kasi is papaayos yung talukop ng mata ko kasi kumbaga ito yung mata ko, kalahati lang yung nakikita ko apparently kasi nga masyadong mababa yung talukop ng mata ko. So nag-agree naman yung second doctor doon na masyado daw mababa, as in pagkakita pa lang nila sa akin, yun na yung findings nila, hindi pa sila gumagamit ng microscope, alam na nila na mababa yung talukop ng mata ko. So yeah, ang findings naman ng second doctor is may catarata daw ako. So yeah, ito yung medical certificate ko sa catarata. So yeah, medyo depressing yung situation ko kasi nga sobrang nahihinder na ako or nagsasuffer na ako dun sa eyesight ko. Like pag bumabiyahe ako, sobrang nahirapan na ako sa biyahe, sa pagbabasa. As in, nakatutok na sa mata ko yung papel. And kapag nasa-cellphone naman ako, ganun din, nakatutok din. And I have to close my left eye just to be able to read or to distinguish a picture in sa cellphone. Yeah, yun na yung situation ko. So, that's the reason bakit hindi ako masyado nagpo-post ng vlogs. Well, initially, tinamad lang talaga ako mag-edit ng video. But, yun nga, the reason kung bakit ako mas tinamad kasi nga mas lumabo yung mata ko. So, sobrang nahirapan na ako and everything. Pagdating sa school, may time nga na talaga nawala na lang ako ng gana makinig. Like, I give up. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na. I suffered way too much for this shit. So, yeah. Currently, ang hinihintay ko na lang is makapagpa-laboratory ako. Then after that, ma-schedule na yung surgery ko if wala namang complications sa diabetes, sa high blood, or etc. Kung ano man, wala akong sakit currently other than dun sa catarata ko. So, yeah, today is September 18. So, mamaya, actually 12:20 AM na. So, mamaya pagising ko, punta ako sa school, magpapaalam ako sa mga prof ko. Kasi may exam kami. So, magpapaalam ako na I will be taking my leave of absence for a few weeks, like 1 week or 2 weeks. Para mapayos muna yung mata ko. Actually, nagpapaalam na ako sa isang prof ko. Pamayag naman siya sa midterm siya lang kami makikita. Well, anyway, sa paghahaba-haba na sinabi mo, let's just see kung ano mangyari sa following days. Alright, so it's been a few days since nung nag-record ako. Nag-record ako last Sunday, tapos nung Monday, pumunta lang ako school para magpaalam sa mga prof kung hindi na ako makakapasok kasi nga ayoko ma-strain yung mata ko and may exam kami, so hindi rin ako makapag-aral kasi nga hindi ako makapagbasa ng maayos. So yeah, hindi ko na dinadala yung GoPro kasi nawawala din yung monopod ko, so kailangan ko bumili. Hopefully makakabili dapat ako or bibili dapat ako rather today or yesterday kasi kaya lang sobrang sama kasi ng paramdam ko ngayong araw. Actually magpapalaboratory nga rin ako. Kaya lang, yun nga, sobrang sama. Nagsusuka kasi ako, hindi ako makakain. Tapos, sobrang malambot pa ng poop ko. So, yeah. So, the reason bakit ako magpapalaboratory is to check, just to double check if I already have a diabetes or high blood. Hopefully, wala naman. So, para if ever na totoong may catarata ako. Kasi nagpa-third opinion na kami together with my lola. Nagpa-third opinion kami and we was advised na magpa-check ako. So, hindi ko alam kung ano yung test na gagawin. Pero, yun. Yan yung, yan yung referral na binigay. So, yeah. Bukas magpapalaboratory ako since I'm feeling a bit better. I am still not in my 100% but, yeah, nakakain naman ako kahit paano. Sinusuka ko lang iba. Well, mostly sinusuka ko lang, pero yeah, let's pray na everything goes well para makapag-opera na ako or kung ano man yung treatment na kailangan ko. So, see you in a few days and yeah.
Alright, so just a little update. Kahapon nagpa-lab test nga ako, tapos lumabas din that day yung lab result. So ayan siya. So napaka-normal daw for my age, and ayun nga, medyo borderline lang daw yung creatinine. So meaning to say, mataas daw yung protein ko sa katawan. And understandable naman kasi puro itlog tsaka manok yung kinakain namin. Well, ako. So ayun, okay naman actually. So isang test na lang yung gagawin sa Medical City ko gagawin sa Monday. Kasi sa Monday yung nakaschedule. Medyo pricey nga lang siya. But wala naman ako magagawa. So yun, ngayong araw nagpunta ako sa PhilHealth and nag-apply ako. So para mapamura din yung operation. And hopefully kung aabot, well hindi na aabot, sure na ako, yung sa test na gagawin. So yeah, so ayun yung, just yun lang yung update ko ngayon. Isa pa reason ko bakit ako masaya, although may LBM pa rin ako, pero ayos na kasi nararamdaman ko na normal na ulit. And other than that, kahapon kasi, lumabas nga ako, bumalik ako monopod. So, sa Monday, kapag nagpa-test na ako, makakapag-video na ako, unlike yung etong ginagawa ko, nag-update lang sa kwarto. But the problem is, kaya nakaka-bad trip, kahapon bumalik ako monopod. So, the reason bakit ako bumalik monopod is because ganyan nga, gusto ko nga bumalik sa pagpa-vlog, and other than that, nawala kasi yung lima. Apparently, kanina walang umaga nalaman, di pala. So yun, nakaka-bad trip. Anyway, okay lang, so at least dalawa yung monopod ko. It's my fault kasi hindi naman ako nagtanong talaga. In-assume ko lang nung nawala. Anyway, yeah, see you guys on Monday just to see if may cataract talaga ako. So actually yun yung reason ko bakit ako magpapatest. So idadilute ata ulit yung mata ko. Hindi ko alam kung ano yung procedure na gagawin. But yeah, anyway, let's see if ano yung magiging result. The next day. Ayun, bali nangyari, one day after, kinabukasan, pumunta kaming Medical City. So kasama ko si Ate Bill, ayan siya. Nangyari dyan is, akala ko kasi, sabi kasi, baka dapat daw may kasama. And akala ko that time, sobrang lalabo yung mata ko or kung ano man mangyayari. Like hindi ako makakita or something. Pero hindi naman ganun ang nangyari. Bali kasi ang ginawa dyan is, sinukat yung biometrics ng mata ko. So, kasi may nasasalpak ng lens. But that time kasi hindi ko pa alam yung mangyayari. Kaya, hindi ko, talaga surprise yung nangyari. Bali, ayan, tinan nyo. Alright, so ayun, kaya medyo tahimik ako kasi dito ako sa Medical City. So, ayan, kasama ko si Ate Bill. Tapos, today's Monday, ito yung tawag na to. Ngayon yung papatest yung mata ko. So, dami pa kasing conflict na nangyari at these following days. Kaya ngayon lang ako ulit nagbukas ng camera. Anyway, let's see kung ano mangyayari. So ayan, kung mapapansin nyo dito sa part na to, ina-attempt ko pang videohan yung mangyari kasi akala ko hindi papatay yung ilaw kasi mamaya dyan papatay yung ilaw. Actually nahiyang ako, parang tinatago ko pa yung camera or something. Actually ang nangyari nga dyan, 2 beses sinulit, ayun, pinatay ng ilaw. Ang nangyari kasi dyan, isang mata muna yung may gamit pa ako tsaka may camera pa, isang mata muna yung chinek. Nakalimutan ko na kung right eye or left eye yung inuna niya, pero few minutes kasi after i-check yung isang mata ko, pinalabas niya ako as well as yung mga gamit ko, kaya wala nang take yung sa kabilang mata. Bali ang nangyari dyan is, sabi ko nga kanina, hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa sa akin. Akala ko parang yung usual test lang kapag nandun ka sa nagpapagawa ng salamin. Kasi kapareho lang yung machine na yan. Sa paningin ko, kapareho lang yung machine na yan dun sa mga Ideal Vision, sa or kung ano man yung pinagpapagawa nyo. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Kasi parang may ilaw siya may ilaw, may flashlight, tapos nag-a-adjust lang yung machine. Then, yun, bale, apparently, ang nangyari kasi doon is sinusukat na nga pala yung biometrics ko, which is that time, hindi ko alam. Bale, ayun, nangyari kasi dyan, after sukatin yung right eye, then yung left eye, pinalabas ako nung nurse, or kung doktor man yun, hindi ko alam, pero feeling ko kasi medtech yung profession niya. Pinalabas niya ako, then
siguro 10 or 15 minutes, ganun, hinihintay ko. Meron pa daw parang second step dun sa procedure na gagawin sa akin dito. Bale, ang gagawin dun, para may parapernalyang itutusok sa akin. Or, sorry, hindi pala itutusok, ipapatong pala sa mata ko. Bale, ang nangyari lang dun is, may mga tubig-tubig na pumapatak. So, each eye yun, right and left, tag-isa. Parang may laser dun. Titignan mo lang daw yung laser, then may pumapatak na tubig sa mata mo. Bale, ang nangyari dun is after 2 exam na yun, parang few minutes ulit, tapos yun, binigay na yung result. Same day lang din ang nakuha yung result. Then nagbayad na lang, tas goods na, umuwi na kami. Bale, yung next clip is yun yung naghihintay kami dun sa second procedure. Alright, so ayun, tapos na. Well, di pa. Actually, may isa pa daw gagawin. So apparently, yung ginagawa pala namin, sinusukatan ng lente yung mata ko. So, dito kami sa waiting area. Ayan o. Gusto kami galing kanina. So, may papatak daw something sa mata ko. Tapos may papasot na aparato. Pero, ayun. Yun lang yung nangyari. Hindi ko alam kasi kung anong gagawin eh. Kaya, ayun. Waiting mode kami ni Ate Bill. Extremely annoying shift later. Alright, so tapos na yung test na ginawa sa akin. So hindi ko pa nakikita yung result, pero ito siya. Yan siya. So pause nyo na lang. So ayun, balik. Bale, kaya medyo namumula yung mata ko. Hindi ko alam kung namumula talaga, pero may mga pinata kasi sa akin. Tapos basta may nilagay sa mata ko. Tapos tinitignan ko yung color red. Tapos may parang mga tubig-tubig doon na nagda-drop. So, yeah. Hindi ko lang paano yung ano. Basta sinukatan daw ako ng lente. Sinukatan daw ng lente yung mata ko. So, ito yung tawag sa kanya. Ito yung referral ko. Yan. So, ayun siya. So, yun. Pauwi na kami ni Ate Bill. Although, hindi naman ganun kalabo yung mata ko. Pero medyo irritated. Medyo parang masakit yung paligid niya. Anyway, hindi naman pala ganun kamahal. Kasi sabi 6,000 plus. Pero 1,2 lang binayaran ko. So, oh my God! Wow! Yeah, hindi din sobrang labo ng mata ko. And okay naman. So, ayun. So, next step na ito bukas, babalik na kami kay Dr. Echeverry sa East Hospital ulit. Tapos, ayun, pagpakita namin yung results and yung laboratory ko. Then from there, siya nang bahala kung anong gagawin next step. So, see you tomorrow na lang. Alright, so actually it's been a few weeks after my last update. So yung last update ko kasi yung dun nga nasa nagpasukat ako ng lente. After that day, kinuha ko rin yung lab result ko kasi nagpa-lab test din ako nung araw na yun. So kinuha ko yung lab result ko and ito siya, yan. So ayun, kung makikita nyo, normal naman. Medyo borderline nga lang daw yung creatinine ko. Pero okay naman, for my age, napaka-normal niya. And wala naman nakitang ibang naging cause kung bakit ako nagkakatarak. So, ano siya, bali uncommon daw kasi yung sa case ko. Pero may mga case daw kasi naman talagang ganun. Kahit hindi naman genetics, hindi naman matanda, hindi naman naggaling sa sakit like diabetes, high blood, etc. Ganun. May mga ganong cases daw. So, ayun. Ayun yung case ko. Unfortunately, I'm one of those people na naturally nagkakaroon ng ganun. So, yeah, the reason bakit di ako nag-update for very long time kasi wala naman talaga nangyayari. After that day, nung nagpasukat ako nung kinuha ko yung lab result ko, siguro 2 days after, pumunta na kami sa doktor. Tapos, pinakita namin. So, yun nga, sabi naman niya, normal daw. And siya nag-explain sa akin na may mga ganong cases daw, etc. etc. But unfortunately, ang sabi kasi niya sa akin, aalis daw siya. So, unfortunately, hindi na schedule yung operation ko. So ngayon, hanggang ngayon, waiting pa rin ako sa pagbalik niya. Ang balik niya kasi October 17. Ngayon kasi, I don't know, October 12, October 13, I'm not really sure.
So, binuksan ko rin talaga yung camera ngayon kasi nga may isa pa akong ginagawa. Officially ko na i-vlog or i-video yung pagbabalik ko sa pag-vlog. So, kung makikita nyo yung damit ko ngayon, ito na yun. Ito na yung makikita nyo dun sa entrance. Oops, teka lang mga lods. Actually, yung sa part na yun, paki-disregard na siya kasi ang expectation ko kasi last year, nung ginawa ko tong clip na to, tsaka yung video na to, ipopost ko muna yung parang welcoming to vlog video ko back then. Since hindi ko na siya pinost, gumawa ulit ako. So, ang nangyari doon, gumawa ako a few days bago ko in-edit to video na to. And probably yun muna yung talaga yung una ko na-post. Na-post ko na yun bago ko i-post nung mismong video na to. So, please mga lods, disregard na lang sasabihin ko in the next clip. Anyway, yeah, abangan nyo na lang yun. So, actually wala nyo mapapanood yun. Pero, yun nga, to get back on it, yun, waiting ako ngayon. So, balik niya October 17. And after that, yeah, may schedule na namin yung operation ko. Currently, para habang naghihintay, bumalik na ako sa school. Even though sobrang nahirapan nga ako, pero wala ganun talaga. Kasi naiyan na rin ako sa mga prof ko. And ayoko naman sobrang maghabol. Kasi kahit, actually consider ko mag-drop. And basta ang dami nangyari dun sa in-betweens na paghihintay ko. Kasi nag-away-away pa sila sa bahay, etc. etc. Ganun. Yun. Anyway, yun lang yung update ko ngayon. So, the next time na bubuksan ko tong camera is probably the day na na-schedule na namin yung operation or probably the day na surgery ko na. So, by that, I'll see you then. So, yun, it's been weeks since the last time I opened this camera. So, the reason kung bakit ko binubuksan to ngayon, kasi nga, diba sabi ko last clip, sabi ko, the next time I open this is either day of operation na or day of announcement ng operation ko. Well, actually, hindi naman. Hindi ngayon yung day na announcement. Pero ngayon kasi yung day na nalaman ko yung time and schedule. So, yun. Pero, yun nga, sabi ko nga lahat has happened since the last time I opened this. So, here's the thing. Last week, nung election day, nagkasakit ako nung kinagabihan. I had a fever. Akala ko nung unas, sinat lang siya. Kasi 37.6 lang siya, 0.7 yun. So, ayun, hindi ko siya masyadong ininda. Uminom lang akong Biogesic, tapos pininit ko matulog. Pero ang apparently, lumala kasi siya nung Tuesday. Nag-peak ako ng 40.7. And at first, akala ko dengue kasi nga, malat ako, tapos nagbabalat yung labi ko, mataas yung lagnat ko, diba? Sobrang hinang-hina ako, wala akong kaya kumain. Pero hindi pala siya dengue. So, Thursday nun, pumunta yung kuya ko dito, tinest niya ako ng COVID, and unfortunately I was diagnosed, or I was positive sa rapid antigen ulit. So, it's much worse compared sa last time na nagko-COVID ako. It's really the hardest week I ever had. This is the hardest disease I ever had throughout my life. Talagang hindi ako makain, as in tipak-tipak lang ng ulam yung kinakain ko, or rather kailangan ko makain para makainom ng gamot. And yeah, it's really the worst. Ganun. Hindi ko ma-describe. I just wanted to share to you guys na ano yung pinagdaanan ko. So, Thursday na-diagnose ng COVID. Saturday dapat yung operation ko, day of operation ko. Pero yun nga, since nagkasakit nga ako, we have to postpone it. And gumaling lang ako nung actually gumaling ako Sunday. Pero gabi na ako gumaling eh. Tapos sisikmura ako. Talaga hindi na ako nakatulog nun. Tapos Monday,
ayun na, sinisikmura pa rin ako, pero wala na ako lagnat completely. As in, wala na. Pero ang problema lang, nung Monday, sinisikmura nga ako buong araw. So, nagpabili ako Gaviscon. Tapos, ayun, nakakain na ako ng matino. Monday lang ako nakakain ng matino. Like, for 1 whole week, Monday lang ako nakakain. Actually, hindi. Within that week, parang nung Thursday, kumain ako ng burger steak, 2-piece burger steak sa McDo. As in, sa palitan. Tapos, isang umaga din, naglugaw ako with egg. Pero, yun lang yung dalawang matinong meals ko the whole week. As in, tipak-tipak lang ako, subo-subo lang ako ng 2-3 kutsara ng kanin, tsaka ulam. So, yun yan. The reason I am telling you this is, yun nga, kasi nga, nung Saturday nga, dapat okay na ako. Pagaling na ako, pero dahil nga na-postpone. So, I messaged Doc last Monday din, nung day na gumaling ako. So, sabi ko, Doc, okay na ako. So, in-schedule namin yung operation with tomorrow. So, today is November 8, and tomorrow, November 9, Thursday. Yun na yung day of operation ko. So, ang rule lang naman is 5 hours of fasting and nothing else. Yun lang. After that, I don't know if ano unahin sa akin, left or right, pero sana 1 week interval lang yun talaga ang mangyayari para doon sa isang mata ko. Para matapos itong problema na to. Kasi honestly, excited na akong bumalik sa normal kong buhay. And yeah, so wala namang ibang nangyari other than that. I guess I'll see you guys tomorrow sa I don't know if before or after surgery ko mabubuksan ng camera kasi obviously bawal ko naman dalhin sa operation room to. And nahiya din kasi ako kay Doc na, you know, ipakita or bawal. Hindi ko alam kung pwede o bawal, pero baka hindi ko nadalhin siya sa loob ng operation room. So, I'll see you guys tomorrow and wish me luck. Alright, so ayun, kung makapansin nyo, naka-goggles na ako kasi kahapon yung operation ko. And leaving the camera sa bahay was actually the best decision I could have made. Kasi kahapon, wala talagang oras mag-open ng camera. Kasi tuloy-tuloy lang pagdating namin doon. Siguro nung hinihintay namin yung doktor kasi napaaga kami, 12:30 kami dumating. So, doon kami sa clinic. And mahigit kalahating oras kami naghintay doon. So, siguro yun lang yung time na mabubuksan ko kahapon yung camera. Pero kasi nung pagdating namin sa hospital, sa OR, wala, tuloy-tuloy na. As in, nagbihis lang ako, tas ginagad. Pinahiga agad ako. Tapos after surgery naman, mga isang oras akong nakahiga doon kasi hilo nga sa anesthesia. So anyway, ang update ng mata ko is right eye muna inuna. So kung makapansin nyo, hindi ko alam kung kita sa camera, pero sabi kasi ni Papa, kausap ko siya kanina bago ako buksan yung camera, namamaga pa daw. And yeah, kung tignan nyo na lang ng zoom ko. Pak! Ayun, bale, pasensya na mga idol kung hindi talaga kita. Kung nakikita naman, good for you. Pero ako kasi, partida ko pa yung inaoperahan, hindi ko talaga siya kita. Ayun, bale, pasensya na rin kung medyo pangit ko yung clip na to kasi medyo madilim. That time kasi, ayoko lang nag-irritate yung mata ko sa ilaw kasi nasabi ko sa inyo kanina, medyo sensitive yung mata ko sa ilaw na maliwanag. And as well as, syempre ninibago pa yung mata ko, kanino na nga. Kaya, ayun, sobrang naging masensitive siya. Pasensya yung mga ito. So yun, kung nakita man, medyo magapang yung right eye ko, which is a bit annoying kasi ang hirap matulog. Kasi dapat naka-straight body lang ako or dapat nakalin ako sa kaliwa. Bawal akong humiga sa kanan na gano'n. Kaya ang hirap matulog. Anyway, inuna nga yung kanang mata ko and bukas, Sabado, may follow-up check-up ako. Tapos hindi ko alam kung kailan i-schedule yung sa kaliwa. Probably mga 2 weeks after pa. Or baka nga sa Christmas vacation. I don't know if kailan pa. Pero
Everything so far, yun lang naman yung update sa mata ko. This is probably gonna be the last time I'm gonna open this camera kasi tapos na yung operation ko. Meaning to say, malinaw na yung mata ko. Although hindi ko nakakapagbasa ng maayos sa Messenger kasi nga magapa yung mata ko. Pero okay naman. Pagdating sa paligid ko, yan, clear na. And pagbasa naman ako sa malayo, so thank God. Maganda yung lens ng cellpack sa akin ito. Anyway, this is probably gonna be the last time I'm gonna open this for this episode. Well, thank you very much guys for tuning in, and kung napanood nyo man lahat ng clips na ginawa ko, thank you very much for watching. Kahit nasa bahay lang ako, at least na-relay ko sa inyo yung update sa buhay ko. And hindi ko na sasabihin ko. So thank you very much guys for watching, and thankful ako kasi okay na yung mata ko. Kahit pa paano nakakita na ako ng maayos, makakabalik na ako ng sa buhay ko, mamuhay na ako ng normal basically. Although yun nga, hindi pa nga 100% kumagawa na out of 2 pa lang, pero I'll update you guys in the future dun sa mata ko. I don't know if still gonna be the same content, but I'll update you one of my future vlogs kung ano nangyari sa mata ko. So once again guys, thank you very much for watching, and